Ano po, nag-aantay po tayo ng latest balita kay Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. Habang nag-aantay tayo, may mga tanong po yung mga kasama natin kapatid. Napakadaming Pilipino naman po dito, karamihan po ay galing sa UK. And this is day 1. Day 73. Day 73. Hindi po tumitinag ang pagmamahal ng mga kapwa Pilipino natin kay Tatay Digong. Okay. Anyway, Tanong, sabi ni Senator Bato, meron daw mga ICC investigators na doon sa Pilipinas ngayon. Pinipilit ang mga police at mga retired police na papirmahin ang affidavit to support the case of Tatay Digong and to prosecute all of the other suspects or whatever doon sa case. Madaya po ang prosecution. Bakit? Humingi po sila ng karagdagang panahon para i-disclose ang mga pangalan ng testigo nila. Napagbigyan sila. Tapos ngayon lang sila naghahanap ng testigo. Diba? Bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Hindi po pwede na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. So sa akin, I think that is prosecutorial misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw, yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Ngayon, lumalabas, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Exactly. Hindi ba prosecutorial misconduct yan? Dinidelay na lang, hindi ba abogado sa kanila, no? Uminom ka muna. Kasi Diet po. Hindi. Diet muna. Diet. Next question. Hindi, wait, kasi tinanong namin si Attorney Kaufman din katulad dyan. Kasi yung prosecution, they were granted twice to extend the presentation of witnesses. Ano ba yung indication? Wala ba silang witnesses ba? Or ano ba to? Well, ang sinasabi nila, they're worried about the safety. Pero ngayon lumalabas itong report galing kay Senator Bato na ngayon pa lang sila nakikipag-usap sa mga witnesses, mukhang nagsisinungaling sila. Ang totoo, wala silang mga testigo. Diba? So, I think, abuso na ang ginagawa nila doon sa paghingi ng extension para sabihin kung sino yung mga testigo. Ang lahat ng akusado, merong karapatan para i-confront ang kanilang mga accusers. Si Tatay Digong, 73 days na nakakulong. Hanggang ngayon, di sinasabi kung sinong tumatayong testigo laban sa kanya. At yun lang nakakalungkot. After 73 days na nakulong na si Tatay Digong, naparusa na rin yan, abay ngayon palang nakakaglap ng mga testigo. Mag-liquidate ka muna. Wait lang. Okay, tinanong din namin kay Attorney Kaufman nga para klaro lang tayo kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the President ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines? Would that be sufficient? His response was yes. And for you naman? I disagree. Okay. Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Okay. Talagang meron po tayong tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. Okay. So, talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction. Okay. Either na, dahil doon sa tinatawag nating rationale tempore, yung pagbitiw natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation, mahigit isang taon na, o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialamang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order the ICC to divest its jurisdiction. Kailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. So I agree, but I'm not counsel, I'm just an observer. Okay. What is your opinion, attorney, sa statement ni Attorney Kaufman na the real prosecutor daw is actually in Manila, physically located inside the Malacanang, sitting on his palace, and that he utilized this particular institution, a foreign institution, to advance whatever political agenda they have? Well, yan naman po sinasabi ng lahat ng Pilipino. So, ina-echo lang ni Kaufman kung ano yung sinasabi na ng mga Pilipino. Na talagang dahil lang kaya nakakulong si Tatay Digong ay dahil mga Marcos na nagnanais na Marcos forever at ang pagkakakulong si Tatay Digong ay pamamaraan para mabura ang mga Duterte bilang banla sa mga Marcos. Okay. Do you have any other question pa? Si Anton, question. So anong pinakamagandang gawin, attorney, sa bilang abogado para makawi si Tatay Digong sa Pilipinas? Well, mga abogado, ginagawa nila mga trabaho nila, no? Nakabinbin na yung pagpo-question sa jurisdiction na lahat naman tayo sa Pilipinas, sinasabi natin sa mula-mula, even day 1, walang jurisdiction. No? Of course, it took 50 days to file the challenge, pero at least naka-pending na yan. No? Okay. Pero meanwhile, ang sinasabi ko, may magagawa pa rin mga Pilipino.
dahil siya kinidnap, i-pressure natin, lalong-lalo na ng mga Filipino Dutch at saka mga Filipino Europeans na wag dapat konsentihin ng Netherlands na siyang nagkukulong at nagbabantay sa kanya dito sa Dahig na ipagpatuloy ang pagkukulong dahil illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanya. No? So, tingin ko dapat maging maingay ang mga Filipino Dutch at Filipino Europeans and demand from the government na dapat wag konsintihin yung illegal na pamamaraan na pagkuha kay Tatay Digong. Ayan na po, parating na si There's Kuya something in your Bong, mouth. Now, si Kuya Bong po, Wait lang muna. si Kuya Bong po ay nagdala ng mga balita kay Tatay Digong. No? Yung mga balita gaya ng cabinet revamp, yung mga balita na pag-dismiss ng kaso niya laban kay Torre at Marbil dun sa pag-ano kay Loy at aalaman na Dito attorney. mga reaksyon. Umakyat ka sa stage, attorney. Umakyat ka sa stage. Yan. Dito tayo, Kuya Bong. Sir Bong, dito tayo, Siyempre, sir. lahat ng Pilipino ngayon nanonood at paatat malaman. Wait lang. Ang balita kay Tatay Digong, kamusta muna siya? Ayos, ayos. Bakit po siya masaya? Mga update Masaya. Ano yung mga updates na binigay niya sa kanya? lahat. Ayun sa revamp. Anong sabi niya dun sa cabinet revamp? Smart. Smile, pero wala siya sinabi. Hindi talaga siya nagagawa. Joy ay Gumaganon. Okay. Ano pa pong wala mo. Sabi ko yung kayo everyday nandito talaga yan sila. Nahiya man. Hindi mo mapigilan yun. Yung pag-dismiss po ng kaso niya laban kay Marbil at Torre sa pag-aresto kay Kibuloy. Nabanggit ko rin yun yung kay sabi Guzman ako. Kay Kibuloy. Ano sabi niya? Nakuha siya. Basta nakuha siya. Ang sa kanya, basta updated lang siya sa mga nangyayari. Okay na siya. Hindi masyado siya nagpa-problem. Ano man. But sa expression ng mukha. Yung magsisimula na po, magkukonvene ang Senate as an impeachment court sa June 3. So, nabanggit ko rin yun. Sinabi ko rin napakalima tuloy. Numbers game ng fund. Sa kanya parang gano'n lang. So talagang ina-absorb lang niya yung mga It information. doesn't hindi masyado siya Okay. balik na nabalik. But special expression. Tapos nagkapulong po sila kanina ni Atty. Kaufman. Ano naman ang wala siyang binanggit sa meeting nila. Nung nabanggit ko na pag nga yun, once kasi pag nagkatentohan na sa Kaso. pag ngayon sa case Bawal. kaya nga nagagaling nila. Dating Pero wala, ang high spirit sa na nagulat ako kasi pag ang habang nangkay yung tinitingnan yung outfit. Kenso yan. Pogi ka ngayon, sir. Top to bottom, Kenso. Padalang kita dito ng Kenso. Bawal. Pero masaya. Ano yung suot ni Tatay Digong Yan sa na loob? din ha. Ano pong suot niya sa loob? Wala na. Ano suot niya sa loob? Ayun, ang lamig pa din? Ang jogger din yun. Jogging suit lang. So hindi naman pang preso. Ano? Walang ganun. Kamusta po pagkain Hindi niyo? yung kagaya mga ibang. Okay. Wala. Wala din. Wala dito. Parang treatment sa kanila sa loob. Hindi naman. Yeah. Yung iba kasi dito. Purely depends on that. So, basta masaya siya. Ano yan? Parating din ang ulit sa pila. Maraming salamat. At na-mention ko yun na yung sabi. Ano sabi niya sa radio?
contacting sa sa next balik ko. Anong babalita ko? Yung balita po na baka bumalik dito si Inday Sara, alam na ba ho niya? Yeah, I already briefing about that. Waiting ka because I told you kung dadating man, sino man dadating, hindi pa sino ka anak ko. Ako naman Walang iwanan, sir. Walang iwanan. Hindi pwedeng dito muna. Dito ko na. salamat talaga. Kamusta po ang pagkain niyo, sir? Nakakain na sila ng mga Pilipino. Hindi ka nakikita. Ay, wala. Pero kung nakausap ko yung guard, sinabi ko nga bago kalabas ko na ito. Busy eating well. So, it's good. I would what did you say? Very high spirit. Ginanon naman siya. Baptism house. Yung pa kanya, yun siguro sinasabi niya, there will be a time for us. Iwala lang. Okay. Maraming salamat, Kuya Bong, ha? Sa Tuesday uli ang next briefing natin. Okay. Well, anyway, so yan po ang latest kay Tatay Digong. Alam po niya mga pangyayari sa Pilipinas. Alam niya yung cabinet courtesy resignation, yung pag-dismiss ng kaso na sinampalan kay Maribel Quitore. Alam niya yung pagsisimula ng impeachment. Wala siya masyadong reaksyon pero nakangiti and in high spirits. No? At syempre, kampante, I guess, because alam niya na may katapusan ang lahat. At mukhang malapit-lapit na ang katapusan. So excited po tayong lahat dyan. Anyway, maraming salamat. Isa ko lang, kalimutan lang ako. Nanggit ko rin sabi. Sabihin ko sa kanya next time, pag ako kinulong, magre-request ako dito ako ikukulong para kasama niya. Promise. Anyway, yan po ang latest kay Tatay Digong. Kaya ko daw yung pag-revoke ng passport. At sabihin niyo talaga naman, hindi ako makukuha ng mga banga. Yes! Manigas silang Hindi lahat. talaga. Okay? So maraming salamat po, tatay na rin. Hindi, kuya lang. Ayaw niya lang tatay. Kuya Bong. Kuya Bong ng bayan. Hanggang na Tuesday po muli ang ating susunod. Ayan po, marami po tayo mga kababayan, mga karamihan, mga taga-London. Sino mga taga-London? London. Bakit ang dami ngayon? Ireland. Okay. Sino lahat ng mga taga-Scotland? Scotland, ang dami din ha? Mga taga-Ireland. California. Mga taga-Philippines. Wow! Talagang lumipad kayo rito. Cebu. Talagang lumipad lang kayo dito. Wow! Eh, bakit po kayo lumipad? Halika, dito kayo. interview mo si Daddy. Dito kayo, Daddy. Number 1 father. Talagang lumipad kayo ha, from Cebu. Okay. Oo. Galing sa Cebu. Oo, bakit po kayo pumunta rito sa Dahig? Okay. Siyempre, dalawin namin yung si Juan, si ating Tatay Digong. At ano ang mensahe niyo sa kanya? Ito, si Kuya Bong, naririnig niya mensahe. Ito po, mensahe niya na taga-Cebu, lumipad siya rito. Anong mensahe niyo? Direct. Unang-una, yung si minsan magkakalimut ako dahil hindi ngayon si alam ba din yun na natatalo din ang Gwen Garcia. Oo, natalo. Yun si Bambari 4, hindi niya ini-expect na siya ang manalo. So, di niya akalain ganun pa rin, manalo siya. So, ngayon, di niya akalain na ganun pabalik-balik ako. Tingin niyo ba yung pagtaas ni Tatay Digong sa kamay ni Pam at saka yung sa pagtalikod ni Gwen kay Tatay Digong may kinalaman sa pagkatalo ni Gwen? Of course. Dahil yun talaga ang nangyari ngayon. Okay. Na may interview. So, Cebu is, sino ang presidente pa rin ng Cebu? Oh,
Ngayon, doon si Duterte talaga. Duterte pa rin. Duterte! Oh, Duterte! kayo po. Galing din kayo ng Pilipinas din. Yeah, Cebu. Okay, Cebu rin. Saan ba kayo sa Cebu? Mandawi. Mandawi, ha? Talaga, ha? Talagang sinigurado nila dadaan kayo kay Tatay Digo. Ano mensahe mo kay Tatay Digo? Pararating natin kay Ako, unexpected talaga yun. For me, we, mga Cebu, support talaga kay Duterte. So, we expect his help okay, para sa future na basta kami lahat support kami kay Duterte. Pasensya talaga. Okay, sino pa ang mga galing sa malayo? Sino pa? Hello po. Mga galing saan pa? Visit lang kami. Oh, galing UK. Galing UK. Sir Makabayan. Makabayan, sikat ito sa internet. Hanggang kailan ka dito, Makabayan? Sabihin mo sa kanyang mga tagapanood. 12 po ako dito ng June. Wow! Talagang mag-ano ka, magpupuno ka kita. Taga-Belgium. Yes. Oy, Belgium. Ano mga damdamin ng mga Tagalog? Anong message mo? Norway. Isa-isa, Sa iyong vlog at marami kang followers. Ano yung balance ng ilan ang pro-Duterte, ilan anti-Duterte? Nawala yung face na. Maraming followers. Pero pag kayo na share nila sa ibang grupo, doon po naman namin yung mga post. Pero madami pong easy. Chika lang naman 8% Duterte. Tapos Wala mukha. Okay lang. Nagurgur mo naman yung live program. kayo dyan. Galing Norway. Norway! Ma'am, pareho tayo ah. Wait. Nakasarado ako kaya. Wala po. Daran! Okay. Ma'am, ano po pangalan niyo? Saidi Toy Gerson. Okay. So, ano po? Galing pa kayo ng Norway? Opo. Paano kayo nakarating dito? Right? Play. Okay. At ano naman ang dahilan at pinuntukan niyo pa rito eh? Nakikita lang natin dito eh. Tatay Digo. Well, in solidarity for Tatay Digong at mula nung first day na nakita ko sa mga live sa Benig, sabi ko, Mas Brian, sabi ko, panahon na tatay na Pilipinas pa talaga? Kahit alam mo sa amin, Tornay, galing Tarlac. Okay, ha? Wow. Ano mensahe niyo kita sa Digo para makasasa natin? Wow, meron naman tayo taga-Tarlac, ha? Ma'am? Akala ko, Sentro Luzon, ayaw kita tayo. Bahay ni Alice. Okay. So, hindi totoo na ayaw naman sa Sentro Luzon si Tatay Digo. Gusto nila. Kapag-isip. Yagi gurgur na po ng akong live. So, syempre, ibalik na po si Alvin. Mauba? Kalit o kawagtang. Pero galing kayo ng Pilipinas. Tornay, from Qatar. Anong mensahe nyo kita tayo? I don't know why. Wow, meron din tayo galing naman sa Qatar. Ha? Tingin kami yung mga Pilipino nagpupunta rito from all over. Ma'am. Opo. Ma'am, galing sa Qatar. Ano po ang mensahe nyo kita tayo Digo? Saan ang kamera? Ano? Igurgur ang akong Dito kayo, dito kayo. California, Tornay. Sandali. Wow, merong California. Isa lang siya, attorney. Sabihin nyo sa mga dad. Anong mensahe nyo sa dad? Yes. Ma'am, kayo po, galing sa Amerika. Kayo ata ang champion na pinakamalayo ngayon. Isa siya, attorney. Talagang nagpunta kayo dito para makisuporta, ha? Talaga. Just to show me. Okay, yun, to be strong and laban lang. Kasi Correct. mga Pilipino, ano Nung ibalik na po ko kay Gigurgur, nagkalit ang ako.
Sige mo kag-shout out sa kwan. Ayan. Hello. Thank you for watching. Halika, picture Tubig tayo. from Siya Dubai. mamaya na lang. Tubig from Dubai. para sa'yo. Naka-live, okay. Naka-live mamaya na lang. Share. Nakadilang Inulak. Ang tayo balik. Natakot ko ito. Asan yung mic natin? Doon kay Makabayan. Sa mga tibugay. Pero ano pa ang eleksyon na? Rose, abangan mo dito. Aalis agad yan. Para may pitching. Sa eleksyon. Kasi pumasok ang mga PFP, eh, no? Pumasok ang... Iba yung lumabas na binoto nyo. Binoto dati. Pinagyak ko lang. Sorry, Paano ko pa si MJ Well, dito? anyway, so maraming salamat ma'am ha. Message kita Tatay Digo. So okay, day 73, wala pa rin pong tigil ang pagpunta ng mga kababayan natin dito. At syempre, narito sila dahil ang ating mensahe kita Tatay Digo, walang iwanan. So kayo po, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Bring him home! Daniel is here. Anyway, on the 73rd day of kidnapping of the Tatay Digong, nandito pa rin po, walang iwanan. Ito po yung Spokes Harry Roque, dito po sa labas ng, hindi ko pa rin ma-pronounce, Skeveningen detention facility. However it is pronounced, alin, tsak na Skeveningen niya. Hirap-hirap pa-pronounce, okay? At wala pong iwanan, okay? Yes. We love you Philippines, the only country we have, the only country we love. God bless. Salamat Yes. po. Mabuhay si Attorney Harry Roque!